Busog na oh. Busog na yung mga alaga natin. Yung pagkain nila mga kapibisa sa ngayon, hinaluan natin ng kahop ng mais. Yung andito. Para makatipid na ng kunti ba. Sinubukan lang natin. Hindi lang pure feeds pero kakaunti lang. Ilang porsyento lang yung hinalo namin natin. Sa ngayon, gruel na po yung ibinigay natin sa kanila. At saka kahop ng mais. Balik pas karaan ba nga nasawan para makatipid. Ito yung katawan ng German Pitrine. Parang nag-gym ba? May mga muscles. Ayan. German Pitrine yan. Pero yung mga babae natin, oh, tingnan nyo po yung ari. Oh. Napaka-pangit. Hindi sila pwedeng gawing inahin. Pero ito, mukhang pwede ito. Pero natin. Pag nasa exact edad na sila. At yung mga inahin natin mga kapabisya, sana buntis na silang tatlo. Hindi naman sila naglandi ulit yung tatlo. Pero yung isa, hindi pa tayo sigurado dito. Po. Ilang beses na yan para ulit na naglandi dito. Ito po kung sakali na buntis silang tatlo, halos sabay-sabay po silang mga anak. Kasi sa buwan po sila ng November, nakastahan silang tatlo. So, ganun palagi yung mangyari ito sa atin. Pag may mga bambuntis tayo ng mga baboy, halos sabay-sabay sila. At yung barako natin, okay na. Hapit na po kabuhi kayo kung yung pangliog na palos kayo ang kulat tayo. Gamaan na sa laing pangliog. Ari pa nung na madali kay napamay doon ka bughawin. Ito po, 10. Pag hindi tayo makapili ng para inahin doon sa kabila, dito tayo magpili ng isa. Kahit magdagdag na tayo ng 2 inahin para maging 6 yung mga inahin natin dito. So ngayon po, pagdalhin natin sa stockyard yung ganito kalaki mga kaprobinsya. Ito yung patok ngayon kasi December. Hanggang Enero pa mga kaprobinsya na patok yung ganito kalaki. Ito niliti. Ano? Pero pag ipatingin natin sila, pag hindi natin sila ibenta ngayong Enero, by Marso, malaki na to. Enero, Marso, tama, Marso. Patingin. Yung andito, pwede na. Sinit po sa ating kasamahan dito, siguro nasa mga 50 to 60 na yung kilo dito bawat isa sa kanila. Lalo na yung lalaki oh. Sa sunod na araw, subukan natin yung kilohin niya para ma-estimate natin kung ilang kilo na yung mga baboy natin dito. Pero balak po natin mga kaprobinsya na ibinta yung isa natin baka dito para pambili ng feeds. Basta ngayong mga buwan, mas maganda po na iparehirto yung baboy kasi pataas yung presyo. Pero sa ngayon medyo mura pa lang. December pa, basta buwan pa ng December ang tumaas yung mga litsunin. Pero pag ganito kalaki yung mga kabisaya palapaon, medyo mura pa yan. Doon na siya tumaas sa buwan ng mga Enero, Pebrero, Marso yung mga malalaking baboy. At sa ngayon dito, hindi tayo nagmamadali sa ating mga baboy. Kaya isa sa mga taktika natin, hinaluan natin ng kahop yung pagkain nila para mabagal ng kunti ba, para makaabot tayo sa buwan ng mga Pebrero or Enero or katapusan ng Enero. So sa mga buwan na yan, hindi pa masyadong malaki yung baboy natin kasi pag kuduhan natin sila sa pagbigay ng pagkain sa ngayon, ma-oversize na.
pagdating ng katapusan ng Enero. Pero yung pag-alaga mga kaprobinsya, swertihan lang yan. Kung may swerte, makachamba tayo, kikita tayo ng medyo malaki. Pero sa mga nakaraang taon po, kumita tayo sa mga babo dito. Kahit may namatay pa na dalawa. Kasi umabot po yung presyo ng 225 to 230 per kilo bawat isa. So yun, si Bitas Junior, oh, andito na naman mga kaprobinsya. Akala ko po kanina si Biding, yung ating drama. Nailap. Tinikim-tikim natin sila ng mga feeds ba. Pag nakakita sila ng balde, kumain sila. Pare, good morning! AI na niya. Amahan tong kuan, dili ni AI kay ilaram na yung pahapaw-pahan dire. George. Wakyat yung kumpare natin, oh. Takot ni George. Kada ko gisanding ka. Ka. Tayo ulit. Play na ta. Ayo George. Ka. Puro buyag na si George, murag gasaya ning kuan ba. Liog. Ka. Wala man yun. Manok eh. Isod kay kusga nagkay na pre. Ano magdala raman yun eh. Wala. Layogon. Siguro na. Na may gunting anak po. Anak ka na. Udas na para tao. Kuan mo usub-usub din batasan ning kanding pre hayop. Kande nga ko kay kulo. Kaya sila yun. Napakaaga pa lang mga kaprobinsya, oh. Nakabinta naman tayo ng kambing. Yung kumpare natin na napakaagang bisita dito sa ating area. Akala ko suro lang yung paka niya dito. Kambing pala. Nasusunod. Hindi na kambing bibiling ko dito. Baka na. Baka na. Napakaganda ang lahi ng mga baka dito. Lumili siya ng isang kambing na babae at saka isang lalaki. Suki na natin dito. Oo. Oh. Puro ita. Ito kadisyon na mga kuwan. Kuwan tao ko dito. Pero kusang lang na. Yung lalaki natin kami dito, yung isa na may airtag, yan po ang napili sa ating kumpare na bilhin. Yung walang sungay. So bali dalawa po. Parang sinurti tayo ngayong umaga mga kaprobinsya. Kasi nakabinta tayo ng kambing kaya napakaaga pa, tapos yung niyog natin, pinaharbis natin. Hinatid na dito kanina yung bayad, yung kita sa ating niyog. So yan po maganda pag nasa probinsya tayo tapos may mga alaga, may mga tanim, hindi tayo magugutom. Bali yung dalawang kambing natin nabinta natin sa halaga na 13,000. Tapos yung kita sa ating niyog 1,000 plus yung hinatid niya dito, yung ating share. Kasi hati po yung may-ari sa niyog at saka yung nag-harvest. So, tig 2,000 plus kami. Bali, 15,000 plus yung natanggap natin ngayong umaga. So, may pambili na tayo ng mga pagkain dito sa ating mga alaga. Tapos, sa sunod na araw, yung mga lalaking kambing dyan, bawasan natin. Tapos, yung mga babae doon. Kailangan po natin magbawas ng kambing para hindi masyadong mamayat yung mga alaga natin. Kasi pag masubra ng dami mga kaprobinsya, mamayat. Hindi natin mapakain ng gusto. Tapos, may mga kambing pa tayo dyan na malapit ng mga anak. Kahit nagbinta tayo, okay lang. At samantalahin natin na magbinta ngayon kasi buwan ng December. Basta December po, ngayon po ang medyo maganda mag-dispose ng mga alaga. Andito naman yung ating baka, oh. Si Bibing.
binuhusan siya ng tubig doon sa kulungan para lumabas siya. Hindi katulad sa kanyang mga kasama dito na dalawa, yung mga lalaki palagi na sa labas. Siya palagi lang nakaabang sa didi ng kanyang nanay. Marami po nagkagusto sa ating baka na babae, mga kaprobinsya, dahil sa ganda niya. Isang red Brahman. Yung mga kabing natin dito, yung mga maliliit, kahit isa lang yung may gata sa didi ni Dayat, pero hindi pa rin masyadong payat yung ating mga kambing. Kasi binilhan po natin siya ng gatas na commercial, pinadidi po natin. Lalo na yung isang lalaki na kulay brown. Ito po yung napakalakas ng video. Mabigat, mga kaprobinsya, mataba. Hindi siya namayat na husto. Pero yung kapatid niya dalawa, nipis lang yung katawan. Yan po, nanghingi na siya ng gatas sa atin. Kuan lang, commercial na gatas yung kinabubuhay dito. At saka kaunting gatas sa kanyang nanay. Tapos, yung gatas nila, ang ginawa namin, naluan namin ng konting feeds, yung para sa mga biik ba, para masanay sila. Kasi unang-una, nasubukan po namin na gatas yung binigay natin sa kanila, commercial na gatas. Hindi sila kumain ng feeds. Ang nangyari, namayat ng husto. Yung iba, namatay pa kasi hindi kumain ng feeds. Pero ngayon, sinanay natin sila na haluan ng feeds yung kailang gatas. Pira lang yung pag-alaga ng hayop, mga kaprobinsya. Kahit kambing lang yan. Lalo na pag puro lang damo yung pagkain natin sa kanila. Dito po yung mga kalabaw natin, oh. Ang wala dito, si Kwan lang, Jean, at si Rambo andon. Hindi pa nadala dito sa lubluban. Yung isa nating kalabaw na si Bugoy, dati po sasabi natin na palagaan natin siya sa iba. Nung pumunta dito yung gusto mong alaga sa kanya, nagkasundo na kami. Pero bigla silang nag-back out. Bigla lang nagbago yung kailang desisyon. Kasi si Bugoy medyo malaki na. Ang gusto daw nilang alagaan yung nasa mga kuan pa lang, 20,000 plus. Yung maliit pa, yung mga bagong walay pa lang siguro yung gusto nila. So nag-usap kami sa kanyang asawa na bibili tayo ng maliit na kalabaw na lalaki para alagaan nila. So sa sunod na araw, pag may time tayo, punta tayo ng stockyard para bibili ng kalabaw na lalaki para palagaan nila. So ang mangyayari dito, si Bugoy andito lang sa atin. Kung maturuan natin siya sa pag-araro, pwede natin siyang ibinta. Kasi marami na tayong kalabaw dito. Pag may mga kaibigan tayo na makapunta dito, si Paula agad at si Palo yung mapansin nila. Napakaganda daw ni Paula at napakalaki daw ni Palo. Yan, oh, si Palo tumayo. Si Tisoy, oh, nagparelax lang. Tisoy. Nag-isang kalabaw namin dito na kulay puti. Laki na siya. At hindi na po siya payat. Nung una, namayat siya dito. Kasi nung dumating siya dito, kakawalay pa lang niya. Tapos napasubo agad siya sa hakutan ng kumpay. At si Rambo, mga kaprobinsya, namayat din nung dumating siya dito. Kasi pinatrabaho namin agad kahit maliit pa. Pero ganyan si Rambo, marunong na siya maghila ng rayos. Tinuruan namin siya. Pag hindi po masana yung kalabaw, mga kaprobinsya, sa paghila ng rayos, tumakbo yan. Kailangan po na habang maliit pa, turuan na sila na maghila ng rayos o sanayin na. Yung mga talim natin dito, yung mga gulay natin, sitaw, solve yung pong ulam namin, mga kaprobinsya. At balak po natin na magpararo dito para magdagdag tayo dito ng mga tanim na gulay. Yung okra na tinanim namin hindi na buhay. Ustak siguro yung buto na yan na nabili natin. Yung kalabasa natin, ay kalabasa, bibili tayo ng mga pangtanim dito ng kalabasa. Kakaunti lang yung tinanim natin dito na kalabasa. Tapos kakaunti lang din yung nabuhay. Yung talong natin, mga kaprobinsya, nain ang uod. Yan, oh, malaya. Tulad yan. Yung luya natin walang porsyento. Napakamura din ng luya ngayon.
Balak po natin na harbisin yan. Tapos ipararo. Para taniman natin ng mais siguro. Para mapakinabangan natin yung area na yan. Ah. Kailangan po natin magdagdag ng tanim dito. Yung mga gulay. Yung sili namin dito na labuyo. Nakatulong yan dito sa amin. Pangrekado sa aming mga gulay. Kahit kakaunti lang yan. Kasi hindi namin alagaan ng husto. Pati yung aming galay dito. Katulong namin to. Pag hindi kami makakatay ng pato or pabo, may gulay kami. Yung mga sitaw natin, oh. Bukas pwede na to harbisin. Kahit ngayon pwede na to. Masolve na yung pang-ulam. Andito po yung nilagay ating kambing, oh. Palagi umiyak yung isa. Malakas na siya kumain ng kupramel at saka malakas na din siya kumain ng damo. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Saring gulay na may gata. May kanin. May adobong pato. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Ano naman ako eh? Ay, kabaw. Kasi tabo itong butatan. Kaon sa dito to. Ito siya mahilabtan dito. Mga siya daw. Kumirata. Mungkin pa itong kanin paregrego sa ito ka dito mapaniyon to na to. Pero may Pero ito niya ito dali. Ito ka mag Nagredo isita sa mga Niya ito halabi na ito makaon to. Diba? Kapag sa atin, ito nito. Ito kagabi eh. Ito kagabi eh. Pila ka pala yung nakontrata. Ano na tayo ba? Yung sure ball. Ano naman pag ikan pag imperyo ulit, anong pang babe? Ito ba din? Wala.
Palagan ito na. Yung anak. Naman. Ang tanong ni So bulan. Bago ka pull out. business ko kami nga. Ginaudungan. Ginaudungan dua. 2 up 8. Gama. Hmm. Sudlanan. Hmm. Anong sudlanan? Trick ba? Ay, gusto mo. Nasimkin. Karusa ko. Tirada na di na talang arawan. Mamot. Dao. Ay, kahoy ratong gamon. Naputag gamon putaw. Oh, yan na. Ay, halas kayo ka. Putaw na kalasa. Okay na mga gamat ang usa para na po tinimbangan. Ang ulalabot si Dugoy. Piso yung kalaog na ustubuok. Dawan ba sa ako? Sao? Galang ko. Isoy, Paula, Jean, Palo, 5 ka buo. Ani bang sibong lekas ka parigirigo ko di eh. Wala. Ito lang po. Isa. Ito. Hindi na ako dahil lang nakaalang. Dago na. Pahingo sa kung dago na dito. Ito. Yes.